Hello guys, nandito ngayon tayo sa Math School kung saan nagkakaroon ng barbecue party yung company ni Weng. So iniwan ko si Mami kasama yung mga bata para makapag-vlog tayo. Si Mami nakikipagkwento dun sa mga kaibigan niya, and then yung mga bata is nakikipaglaro sa mga kaibigan nila. Habang ako, maghahanap ako ng magandang lugar para makapag-vlog tayo. Kasi ang gusto kong pag-usapan natin ngayon guys is ano-ano mga trabaho dito sa Vancouver na mataas ang sweldo. So halika, pag-usapan natin yon. Hi guys, so nandito ako sa kotse ngayon kasi wala akong makita magandang posisyon sa labas, tsaka malakas yung hangin. Halos hindi nyo siguro maririnig yung pagsasalita ko kung yung hangin is sumasabay sa pagsasalita ko. So naisip ko na dito na lang natin ipagpatuloy sa loob ng kotse yung usapan natin tungkol sa topic na gusto natin i-discuss ngayon, which is ano ba talaga ang mga trabaho na malalaki ang sweldo dito sa Vancouver. So, tara, pag-usapan na natin. Mahal ang cost of living dito sa British Columbia guys, lalo na sa Vancouver. Pero ang tanong, ano ang mga trabaho ba talaga dito sa Vancouver ang maiko-consider natin na malaki ang sweldo? Kasi minsan, akala natin okay na yung trabaho natin. Pero pagdating ng bills, parang kulang pa rin. So sa video na to, pag-usapan natin yung mga jobs dito sa VC na actually high-paying based sa demand, experience, at reality. Not just hype. So, ito yung mga yon. Before tayo mag-start guys, quick reality check muna. Dito sa BC or British Columbia, hindi lang sapat na may trabaho ka. Kailangan mo ng trabaho na kayang sabayan yung cost of living dito sa BC. Kasi napakataas ng cost of living dito sa British Columbia. Yung renta pa lang, especially sa Vancouver, sobrang taas na. Sa one bedroom apartment, nasa 2,000 na yan. Kung dadagdagan mo ng rooms, yung gusto mong rentahan, additional 500 yan. Tapos, pagdating sa mga groceries, well, hindi na mura yung mga groceries dito. Yung $100 mo for 1 week, wala nang aabutan yon. Kasi kaming mag-asawa with 2 kids, swerte na kung sa isang buwan, nababudget namin sa 2,000 yung mga grocery items namin. Tapos, idagdag mo pa yung gasolina, yung insurance. Pag pinagsama-sama mo lahat ng yan, ang bilis maubos ng sahod mo. Kaya ang goal ng video na to is hindi lang sabihin kung anong trabaho ang magandang pakinggan. Kung hindi, anong trabaho yung actually na nagbibigay ng magandang income sa totoong buhay. And based din ito sa nakikita ko, lalo na ako sa construction industry ako kung saan ako nag-work. Antonio, I'm 19 years old. I do asphalt. Hey guys, I'm at work. It's 4:41 and I leave at 5, so I gotta hurry up and get this wheel liner in. A career in skilled trade jobs is becoming a hit amongst the unlikeliest demo, Gen Z. Day in the life of a 20-year-old HVAC technician. Let's go. I feel like trades are such a even playing field. As long as you know what you're doing, you have the experience and you have the ambition, you could really go anywhere in this trade. 18 to 28-year-old electricians, plumbers, HVAC techs, and more are increasingly choosing careers where they have to learn a hard skill and use their hands. Because they say it provides stability without going into major debt. You can never lose a trade education. It's something you can always fall back onto. Unahin natin guys, construction and trades. Honestly, isa ito sa mga pinaka-underrated na high-paying careers dito sa British Columbia. Pag sinabi mong trade guys, ito yung mga electrician, mga plumber, mga carpenter, mga heavy equipment operator. Sila yung mismo nakikita mo sa mga construction site. Sila yung mga naka-hard hat na nagtatrabaho sa mga construction site. Ang maganda dito, mataas ang demand dito sa Vancouver pagdating sa mga yan. Kasi guys, lagi may mga itinatayong mga
apartments dito, mga townhouses, mga bahay, mga buildings. So lagi silang in demand. Kahit saan ka pumunta dito sa British Columbia, may construction. Kung sweldo naman ang pag-uusapan guys, pwede kang magsimula around 50,000 to 60,000 annually. Pero habang tumatagal ang experience mo sa mga trades na yan, kayang umabot ng 80,000 to 90,000 to 100,000 plus ang sahod mo kapag malawak na ang experience mo sa mga trades na yan. Lalo na kung may overtime ka or may union ka or nasa malaking project ka. Talagang malaki ang kita dyan. For example guys, sa experience ko sa industry, nakita ko kung gaano kalaki yung opportunity mo dito sa British Columbia. Hindi siya madaling trabaho, physical siya, pero financially worth it siya guys. Plus guys, hindi ka may stuck sa office kung ang trip mo is yung active na work. Yung like ka nasa labas, nagtatrabaho, nagbubuhat, nagpapawis. Magandang option itong mga trade works sa construction. When licensed, a plumber, steam fitter, or pipe welder will be in the top 5% of the wage earners in the country. Ang next naman na trabaho na mataas ang sweldo dito guys is yung mga tech jobs. Ito yung talagang isa sa mga pinakamalaking magpasahod, hindi lang sa BC kundi sa buong mundo. Kasi alam naman natin na halos ang buong mundo now is ina-adapt na yung AI or Artificial Intelligence. So kung meron kang trabaho na nalilinya sa mga tech jobs, malaki ang opportunity mong mag-excel dito sa Vancouver. So ano-ano yung mga trabaho na to? Nandito yung mga software developer, mga web developer, mga data analyst, mga cybersecurity specialist, etc. etc. Ang sweldo dito guys, pwede ka magsimula around 70,000 to 80,000. Then, as more experience, pwedeng umabot ito sa 120,000, 150,000 or more, depende sa skills at experience mo. I'm here with Haria. What do you do for a living? I'm a software engineer. How long have you been doing this for? Almost 4 years. How much do you make? $170,000 per year, Canadian. Pero honest take lang guys, pagdating sa mga tech jobs na ito, medyo mataas ang competition. Hindi siya katulad ng dati na mabilis kang makapasok. Kailangan mo ng skills, project, at minsan certification para makakuha ka ng magandang role. Pero once makapasok ka, sulit talaga guys. Ang pangatlo sa listahan natin is ang healthcare. Ito yung isa sa mga pinaka-stable at secure na career path dito sa British Columbia. Mga examples ng trabaho na to is mga registered nurse, mga pharmacist, medical technologist, at iba pang professional healthcare workers. Truth be told guys, sa Canada ngayon, hindi lang naman sa Vancouver to, pero sa Canada, nagkakaroon ng shortage sa mga nurses, sa mga healthcare workers. So, isa ito sa mga attractive jobs na pwede mong kuhanin or pasukin dito sa Vancouver. At ang maganda pa, laging in demand ang trabaho na to. Hindi mawawala yung need sa healthcare guys, kasi lagi may magkakasakit eh. May mga taong tumatanda, may mga taong lagi nagkakasakit. So, hindi nawawala yung demand dyan. Kung gusto mo ng stability, benefit, at long-term career, solid option ang magtrabaho sa healthcare. Pero syempre, hindi rin madali. Kailangan niya ng proper education, license, at training. Kicking off our list with an average annual salary of $74,071, we have licensed practical nurse. At number 6, with an average annual salary of $82,076, we have registered nurse. Rounding out the top 5, we have healthcare assistants. Healthcare assistants, or healthcare aides as they're sometimes called, are key players when it comes to supporting medical staff and patients.
And their average salary is proof of that. Number 4, dental hygienist. And for this, they make an average salary of $89,827. Coming in at number 3 and crossing the 100K mark with an average salary of $102,000 is director of care. Now introducing our runner-up nurse practitioner. And with an average annual salary of $250,634, the top paying healthcare job in Canada in 2025 is, drumroll please, associate dentist. Next sa ating listahan is ang business and finance. Ito yung mga roles tulad ng accountant, financial analyst, project manager, at iba pang corporate jobs. Ang sweldo dito guys, parang katulad ng mga sinabi ko previously, pwede magsimula around 60,000 to 70,000, then pwedeng umabot ito ng 110,000 annually or more as you gain experience. Pero ang reality, tulad ng sinabi sa mga previous jobs, hindi ito instant. Kailangan mo talagang mag-build ng experience over time bago mo maabot ang high-paying level job na pinapangarap mo. So I'm a commercial banker. I've been doing that for career-wise 18 years. How much do you make? So I make about $125,000 a year. What do you do for a living? I'm a senior FP&A analyst. And how long have you been doing that? About 13, 14 years. How much are you making in your role? Family in 6 figures, around 110. I'm a financial planner. How much do you make? I make $85,000. I'm a financial analyst. How much do you make? About 80K. Tapos ang ating susunod sa listahan is ang transportation and industrial. Example ng mga trabaho na yan is truck drivers, heavy equipment operators, mga longshore workers. Yung truck driving guys, pwede kang kumita ng 70,000 to 100,000 lalo na kung long haul yung truck na minamaneho mo. Yung longshore workers naman, kilala talaga na high paying job yan. Umaabot siya ng 100,000 pataas pero sobrang hirap makapasok sa trabaho na yan. Sa Northern BC, lalo na sa oil and gas industry, mataas din na sahod pero kailangan mong tumira sa mga remote areas. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga trabaho na akala mo mataas ang sahod pero hindi naman pala. So, ito yung mga trap guys. Akala mo mataas ang sahod sa mga trabaho na to, naengganyo ka ng mga kaibigan mo, binigyan ka ng offer na feeling mo sapat na, pero reality check, malalaman mo na hindi siya sapat pag na-experience mo na kung gaano kataas ang cost of living dito sa Vancouver. Example ng mga trabaho na to is yung mga entry-level office jobs like yung mga secretary, mga receptionist. Minsan, kahit professional pakinggan, minsan nasa around 40,000 to 50,000 annually lang ang sahod mo, which is talagang mababa pag dito ka sa BC nakatira. May mga management roles din sa hospitality na hindi ganun kalaki ang sahod or ang bayad. At yung mga purely commission-based jobs guys, yung kapag nakabenta ka nito, may commission ka. Kapag may naibenta kang ganitong sales o pag naabot mo yung ganitong sales, may commission ka. Risky ang mga jobs na to kasi hindi sila stable guys. And pag hindi stable, hindi kasigurado kung magkano yung kita mo for that month, baka hindi magkasya pag dumating na yung mga bills na kailangan mong bayaran. So, ang importante guys, hindi ka lang dapat tumitingin sa job title. Tingnan mo yung actual salary mo at yung mga expenses mo. Pagkumparahin mo sila. So, there you go guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo sa video na pinresent ko ngayon. And if you don't mind guys, please don't forget to subscribe to our channel. Click the notification bell. Like this video, and don't forget to hype this channel guys kasi nakakatulong yan para i-promote ni YouTube ang video natin. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye! Kain tayo! Wanna dance to the light, close the
finalize? What's your Now you have How about you, man? We're gonna be two hearts running wild.